At atin pong natunghayan yung naging pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumagal ng mahigit 1 oras at 20 minuto. Kung hindi ako nagkakamali, yung naging speech ng Pangulo, nag-start kasi siya mga around 4:05 p.m. Tapos natapos siya Mga 5:30. 5:30. Mga ganon. Oo, ganun na siya natapos. At maraming mga bagay siyang tinalakay. Inumpisahan niya doon sa accountability. Pero hindi siya masyadong nag-expound doon. Pagkatapos pinag-usapan na yung about doon sa pagtugon ng pamahalaan doon naman sa krisis sa Middle East. Oo. Actually, yung sinabi ko kanina na mga ine-expect ko na gusto marinig sa ating Pangulo, hindi na nagpatumpik-tumpik ang Pangulo, no? Agad-agad. Ito yung sinasabi kasing pulso ng mga tao na gusto na marinig, yung sa flood control projects, agad talaga sinabi nila na tuloy-tuloy nga ang investigasyon. Although walang mga pangalan masyadong nabanggit, maliban doon sa sinasabi niya na merong nga raw ibabagsak na multiple cases sa dating House Speaker na si Martin Romualdez, ay wala nang ibang narinig ng mga pangalan na nabanggit. At bukod doon, nabanggit din yung tuloy-tuloy na pagiging mahigpit ng DPWH, hindi lamang sa mga flood control projects, kundi maging sa lahat ng mga proyekto sa pamamagitan ng pagsusuri raw mabuti sa mga proyektong ito at pagtingin talaga doon sa budget kung tama doon sa merkado. At maraming mga issues pa na sinabi ang Pangulo rito, no? Pero isa sa mga tumatak sa akin na talagang pinalakpakan ng mga tao ay yung sinabi niya na pabababain ang tax or buwis na ipapataw sa mga Pilipino. So tataasan yung thresholds para dun sa mga ma-exempt po doon sa income tax return. At dun sa mga maliliit na negosyo naman ay hindi na sila papatawan ng minimal or minimum corporate tax. Marami talaga ang natuwa dyan at I think marami rin sa mga kababayan natin na nanonood ang talaga natuwa rin ang marinig ito. Isa din sa pinalakpakan yung nabanggit niya about doon sa systems loss. Tanggalin na at wag nang ipasa sa ating mga kababayan. Pero siguro, Monica, puntahan muna natin si Nel dyan sa May Batasang Pambansa para sa mga updates na makukuha natin mula dyan. Nel? Yes, Victor, Monica, tama kayo dyan. Sa unang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos, binanggit niya yung tungkol dito sa flood control projects. Gaya ng kanyang ipinangakuan niya, nagsagawa ng malakawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kanino man. Mayroon ng nakasuhan, nakulong mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH at mga mambabatas. Isa sa mga nahaharapan niya sa kaso, yung kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Masakit man daw ito sa kanya, pero siya ay Pangulo ng bansa at hindi lang ng kanyang pamilya. Ayon sa Pangulo, lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay ibabalik sa kaban ng bayan. Bukod sa flood control projects, lahat ng proyekto niya ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan. Mula nang tumama ang epekto ng gyera sa gitnang silangan, nagdeklaraan niya ng State of National Energy Emergency. Dito na inilatag ng Pangulo yung mga naging hakbang ng gobyerno. Kabilang na dito yung uplift kung saan iaahon ang nahihirapang mamamayan. Lahat ng ahensya ay inatasang magtipid, pagtuunan mabuti ang programa ng mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Nabanggit rin ng Pangulo yung mga tulong na dito sa mga naapektuang overseas Filipino workers. Ukol sa supply naman ng langis na tiniyak na ito ay sapat dahil sa magandang ugnayan sa ibang mga bansa. Nakabili at nakapag-angkat mula sa ibang mga bansa tulad ng sa Japan, South Korea, Oman, India at Russia. Sa mga naapektuhan at nawala naman ng trabaho, ayon sa Pangulo, nakapagsagawa ang gobyerno ng halos 100 job fairs. Kumilos rin anya ang pamahalaan para pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kabilang na dito itong pagpapatupad ng diskwento sa pamasahe, tulong sa transport sector at dagdag kita sa mga tsuper. Ito ay sa ilalim ng tupad tuloy pasada. Kaugnay pa rin na naging hakbang ng gobyerno, pansamantalang ibinabaan niya ang sari-saring bayarin sa paggamit ng mga pasilidad sa paliparan at pantalan. Sa pagbabalik tanaw, kaya niyang harapin at sabihin na ginawa ang lahat ng nararapat ng pamahalaan upang malunasan
ang epekto ng krisis. Hindi titigil niya ang gobyerno at naglaan ng pamahalaan ng mahigit 60 billion pesos para dito hanggang sa katapusan ng taon. Patungkol naman dito sa middle class na apektado rin ng krisis, nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas kaugnay nitong pagpapalawak ng exemption sa income tax at pagbibigay ng tax amnesty. Inilatag rin ng Pangulo ang naging pagresponde ng pamahalaan sa mga naging biktima ng sakuna tulad sa nangyaring lindol sa Visayas at Mindanao. Sa panahon ng krisis at kalamidad, handaan niya ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy systems upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Ukol naman sa transportation sector, sa susunod na taon, ang mga tren anya ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin rin na bago matapos ang administrasyon, tapos na rin itong railway hanggang Clark. 12 istasyon ng MRT-7 ang inaasahang bubuksan sa susunod na taon. Patungkol naman dito sa clean energy, nabanggit ng Pangulo na hinihikayat niya ang lahat na i-adapt na itong electric vehicles. Inalis na ang lahat ng taripa sa EVs hanggang 2028. Mithiin niya na pagdating ng taon 2040, kalahati ng mga sasakyan ay electric vehicle na. Naglunsad din ng administrasyon ng Oplan kontra baha sa buong bansa. Ito ay sa gitna pa rin ng flood control projects issue. Sa ilalim nito, nililinis ang mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Sa kabila nito, kailangang iwasto anya ang pamamaraan sa pagtatapon ng basura. Kailangan anyang i-update ang 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act. Sa sektor naman ng agrikultura, nabibigyan ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong teknolohiya, binhi, mga pasilidad at kagamitan. Sa pagtatapos ng administrasyon, target ng administrasyon na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog. Sa usaping agrarian reform naman, iniulat ng Pangulo na lagpas 400,000 titulo na ang naipamahagi sa loob ng 4 na taon. Tatapusin na niya itong pamamahagi ng titulo sa susunod na taon. Nabanggit rin niya itong usapin sa supply ng kuryente. Binabantayan na niya at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyon. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatts. Nagsimula na rin ayon sa Pangulo ang pagtatayo ng hydrogen power plants. Kailangan rin muling tignan ang nuclear energy production. Pagtitiyak ng Pangulo, malinaw ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente. Hiniling ng Pangulo na ipasa ang Sariling Kuryente Act. Panahon na niya natanggalin ang ipinapatong na systems loss charge sa bill ng kuryente. Yan yung nabanggit ni Monica. At sabi nga niya ng Pangulo, we demand the amendments of EPIRA law. Yan. Iniulat rin ni PBBM yung naging hakbang ng pamahalaan upang magkaroon ng abot kayang pabahay. Binigyan din rin niya yung halaga ng benepisyo ng SSS at Pag-ibig Fund. Ukol naman sa edukasyon, panatagaan niya ang kanyang loob dahil pagkatapos ng senior high, dahil patuloy yung pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa bansa. Iniulat ng Pangulo itong datos na ito na 140 kolehiyo ang pumasok sa World University Rankings. Nabanggit rin ng Pangulo yung proteksyon sa mga kabataan laban sa fake news, pornography, karahasan, toxicity at hate culture sa social media. Inilahad ng Pangulo yung nangyaring karahasan kung saan 4 na estudyante ang nasawi sa Tacloban City. Tuloy rin ang school-based feeding program bilang suporta sa mga mag-aaral. Ayon kay Pangulong Marcos, magtutulungan ang lokal na pamahalaan, barangay, PNP at DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Tinalakay niya yung kapakanan rin ng mga guro. Mahigit 80,000 guro at school heads sa public schools ang napromote na niya sa ilalim ng Expanded Career Progression. Tungkol sa pangkalusugan naman, binanggit ng Pangulo yung mahalagang layunin ng Yakap Program at Gamot Program ng PhilHealth. Mahigit 2,000 gamot ang tinanggalan na rin niya ng VAT. Karamihan dito yung gamot sa cancer at alta presyon. Upang mapaganda naman yung suporta sa mga batang may developmental disabilities, dodoblihin niya ng pamahalaan ng PhilHealth Package para sa pagpapatingin at therapy. Iniulat rin ni Pangulong Marcos itong Zero Balance Billing Program ng DOH kung saan halos 3 milyon ng mga individual na anya ang walang binayaran sa ospital. Ayan, sinisimulan na ang pagpaplano para naman sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute. Kaugnay naman dito sa foreign policy,
Sinabi niya na dahil dito sa international engagements ng Pilipinas, aabot na sa 23 ang free trade agreements sa ibang bansa. Patuloy rin ayon sa Pangulo yung pagdagsa ng foreign investments dahil sa pulisiyang ipinatutupad ng bansa. Mahigit 6 trillion pesos na halaga ng investments ang na-facilitate niya sa pamamagitan ng Green Lanes. Nabanggit rin ni Pangulong Marcos yung tungkol dito sa controversial na PAC Silica Hub na itatayo na may malaking pakinabang anya ito sa bansa pagdating sa ekonomiya. Nagulat rin siya sa resulta na naging mga pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan ang Pilipinas ang siyang chair. Kabilang na rito ang naraptipikahang petroleum security, gayon din ang tungkol dito sa ASEAN Power Grid. Tuloy na rin ayon sa Pangulo ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. May binanggit rin na mensahe si Pangulong Marcos, ito, tungkol din sa mga naninira sa pagkatao ng mga Pilipino. Ang kanyang mensahe, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars. Yan yung naging mensahe ng Pangulo. Kinilala rin ng Pangulo sa uli itong 2016 Arbitral Award. At ito pa ang huling mensahe ng Pangulo bago matapos ang kanyang SONA. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. At sa nalalabindalawang taon ng administrasyon ayon sa Pangulo, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. Yan yung sinabi ng Pangulo bago matapos ang kanyang halos 1 hour and 20 minutes, mahigit, dito sa kanyang laman ng kanyang SONA 2026.